Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo na inyong kasama dito po sa programang Pare. Pare po ay Parenting and Relationship Enhancement. Isang programang halaw sa The World Needs a Father. Isa pong training program, isang training movement na ang layunin po ay sanayin ng mga tatay upang lalong maging mas mahusay sa kanilang pagtupad ng kanilang God-given responsibility as a father. Siyempre, naniniwala din po tayo na bagamat may kanya-kanya tayong mga responsibility sa ating mga tahanan, iba ang responsibility ni tatay, kay nanay, ang mga anak, pero mahalagang tandaan na teamwork po yan. Hindi pwedeng kanya-kanya. Ang pagtatagumpay ng isa sa kanyang responsibility ay nakasalalay po sa cooperation ng iba at pagtulong upang mapunuan po natin yung iba sa kanilang mga dapat gampanan. So, challenge po sa atin to. Kaya ang programang ito ay hindi lamang para sa mga tatay, ito po ay para sa mga asawang supportive sa kanilang mister, sa mga anak na naniniwala na may bahagi sila para matulungan ang kanilang mga ama sa kanilang mga tungkulin upang lalong maging matagumpay sa kanilang pagganap ng kanilang roles as fathers. Okay? At the same time, hindi lang po kami nagbibigay ng mga training. Kaya kung sakali ho na interesado kayo sa mga online training para sa inyong church or sa inyong school, sa inyong organization, do let us know. Pwede nyo po akong i-reach sa aking personal Facebook account, Jebo Banzuelo. Tanungin nyo lang ako tungkol sa The World Needs a Father. Pwede rin siyempre sa ating official Facebook page, yung The World Needs a Father Philippines. Makakasama nyo po dyan si paring Dennis Espique, paring Allison ko, si paring Manny Manansala. Okay? Siyempre ang inyong lingkod. Kami po ay bumubuo ng isang team na siyang tumutulong sa aspetong ito. Now, isa po sa malaking problema na masasabi nating hindi lang siya problema, kundi ugat na problema. It is the source of many other problems. Yan po yung problem of fatherlessness. Alam nyo, madalas na o-overlook natin ito dahil akala ng iba, at ito naman ay sinasang-ayunan ng kultura, na para bang ang mahalaga lamang ay yung pong financial provision. Now, bagamat ang mga tatay po ay mga financial providers, tayo ang breadwinner, ika nga, tayo may responsibility sa aspetong yan. Pero napakahalagang tandaan, mga kapatid, na isa lamang yan sa mga responsibilities natin. Marami pa tayong responsibilities. Marami pa tayong dapat gampanan. At pag hindi po natin nagampanan ito o hindi natin nagawa ito, merong corresponding effect sa buhay ng ating mga anak. Now, kung maalala po ninyo, many weeks ago, pinag-usapan natin yung iba't ibang klase ng parents. Merong permissive parents. Sila po yung high on love, low on control. Meron po tayong neglectful parents, sila yung low on love, low on control. Meron po tayong authoritarian parents, sila yung high on control, low on love. At meron tayong authoritative parents, sila po yung high on love, high on control. Now, ito po ay sinabi natin based on the fact that control and love are both necessary. Kailangan natin parehas yun. Paminsan po, akala natin dahil hindi tayo pinakikialaman, bahala tayo sa buhay natin, nagagawa natin ang gusto natin, para sa iba, yun ang mahusay na ama. Pagka hindi ka pinakailaman, pag pinagkatiwalaan ka na, pag nagagawa mo gusto mo, mahusay na ama daw yon. Again, we have to emphasize, hindi po, dahil may pagkukulang. Marahil maganda yung meron kang magulang na provide lang ng provide, tapos hindi ka sinisita, hindi ka dinidisiplina. Sa iyong tingin, mainam yon, pero may epekto yon sa buhay mo. At kadalasan po, yung lumalaki ng ganon, ay wala po silang maliwanag na pagkaunawa at pagkilala sa mga authority figures. Kaya paminsan, di ba, hindi kayang sumunod sa iba kasi hindi natutunang sumunod sa tahanan. Walang sense of control and discipline dahil hindi ito naranasan sa bahay. So yan po ang kadalasang nangyayari at yan ang kadalasang nagiging problema. Isa pa, pag hindi ho napunuan yung ating pangangailangan sa pag-ibig,
Nandoon din yung problema po, nalalaki tayo with insecurities, wala tayong feeling ng competence, at feeling natin po parang kulang ang buhay natin. So to summarize that, that's the problem of what we call fatherlessness. Dalawa ho yan, it's either nawala yung tatay mo dahil kinuha na ng Panginoon, or posible pong physically present o may tatay ka pa, whether not physically present, pero hindi niya alam ang gagawin. So sa ganung case, ang resulta is the same. You're still fatherless. Okay? In essence, fatherless ka pa rin. Kasi bagamat may tatay ka, kung hindi niya alam ang gagawin, hindi rin niya napoprovide at nami-meet yung iyong mga pangangailangan. So napakahalaga, mga kapatid, na makita at maunawaan natin yung pangangailangan po doon sa tinatawag nating control at saka love. Parehas nating kailangan yan. One is not more important than the other. Hindi ba ang Panginoon, yan din ang pinakita sa atin sa Hebrews 12. Sinabi niya, pag dinidisiplina tayo, ito po ay palatandaan ng kanyang pag-ibig sa atin. So it's a product of love. So bagamat yung discipline is not something that we like, sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 11, pero yan po ang kailangan natin. So ang pagiging mahusay na ama is not just about giving your children what they want, it's about providing your children with what they need. Ano ba yung kailangan nila? Kaya minsan nakakalungkot kasi yung wants ang binibigay natin, hindi yung needs. So paminsan po, gusto nating lalago sila sa spiritual life. Binibilan natin ng cellphone, gadgets, pero hindi naman natutugunan yung spiritual needs. So paano yun? So anong nangyayari po, parang marahil tuwang-tuwa sa'yo dahil meron siya ng mga bagay na gusto niya, pero kung hindi napupunuan ang pangangailangan niya, merong epekto ito sa buhay ng isang tao. Kaya nga po sinasabi natin, very important that we understand na merong mga needs ang ating mga anak at ang mga needs na ito ay dapat matugunan at mapunuan sa kanyang buhay. So likewise, sa bawat isa din sa atin, pag nagkaroon po ng mga pagkukulang sa aspetong ito, yung development natin apektado rin. Hindi ba? Minsan may mga bagay na obvious Halimbawa, hindi na-provide yung nutritional needs mo. Sustansya, dahil hindi ka nabibigyan ng tamang pagkain. May epekto yan. Minsan nakikita mo yung physical development na aantala. Hindi ba? Nangyayari yan Kaya obvious yun. Bakit yung iba parang hindi masyadong nag-improve ang kalusugan, sakitin? Kasi po, paminsan, hindi natutugunan ang mga pangangailangang pisikal. Pero wag nating isipin na puro pisikal lang. O halimbawa, hindi mo rin natugunan ang pangangailangan pagdating sa edukasyon. O bakit naiwan? Bakit hindi nagkaroon ng magandang future? Perhaps hindi natin natugunan yung aspetong ito ng pangangailangan. Pero hindi lang po yun ang mga aspeto. Nandyan din po yung emotional, syempre nandyan yung spiritual, nandyan yung kanyang social, pagdating sa environment nandyan pa, at marami pang iba. So ang sinasabi natin mga kapatid, pag hindi natin alam yung areas of needs at hindi natin napunuan to, o kung alam natin to pero hindi natin nagampanan, then nagkakaroon po ng problema. Sapagkat ang pagtugon ay hindi lamang yung kaalaman. Iba ho kasi yung alam mong kailangan ng anak mo ng pagkain, iba rin yung binigyan mo yung anak mo ng pagkain. Naunawaan natin? So iba ho yung alam mo na may needs sila sa spiritual life, iba rin yung tinugunan mo ang pangangailangang ito. Ang ating pagkukulang sa mga aspetong ito ng kanilang buhay ay merong direktang epekto sa kanilang future, sa kanilang pagkatao, at sa kanilang pakikitungo sa iba. Kaya nga po, napakahalaga mga kapatid that we understand this and we do our part. Gawin natin ang ating bahagi. Now, ang nakakalungkot pong nangyayari sa karamihan ng mga lipunan at kultura, para bang acceptable na pag sinabi nating parents, hindi na kadalasan involved yung tatay. Sabi ko nga ang isang nakakalungkot, minsan na-attend ka ng parent and teachers seminar. Kadalasan po, nanay, minsan lola, lolo, minsan nandun lahat, yung tatay wala. Kung merong tatay, kakaunti. Siguro po yung mga uma-attend na mga ganyan, alam niyo yung sinasabi ko. Minsan po para bang as long as the tuition is paid,
okay na kahit hindi na sumali sa ganung mga aspeto. Now, we have to understand, meron po tayong unique role to play and our performance of our responsibilities is very important to the development of our children. Pag hindi po natin nagagampanan ang ating mga tungkulin, meron at merong epekto ito sa kanilang mga buhay at sa development nila bilang isang individual. Kaya mahalaga po nating matutunan to, magampanan ang ating responsibility at napaka-importante po na talagang maunawaan at magampanan natin yung mga pangangailangan nila. Now, para lubos nating maintindihan at maging malawak pa ang pagkaunawa natin at mabigyan ng solusyon, kasama natin ang dalawang magigiting na paring Dennis Espique at syempre si paring Allison ko. At salamat sa Panginoon sa buhay ng mga kasama nating ito, hindi lang sa broadcast, kundi sa endeavor na maituro po ang mga prinsipyo na talagang tutulong sa atin so that we will become better at our God-given responsibilities. So pakinggan natin si paring Dennis Espique. Blessed weekend po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaagapay. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong paring Dennis at patuloy po kayong nakikinig sa Pare Parenting and Relationship Enhancement. Kanina po ay narinig po natin si paring Jebo. Maya-maya naman ay makakapiling natin si paring Allison. At tuloy-tuloy po ang ating talakayan ngayong hapon. Ang ating pinag-uusapan ay yung real impact of fatherlessness. Alam po ba ninyo na meron po tayong krisis ng fatherlessness? No? At napakahalaga ng role ng mga tatay. At ang quality ng fathering natin can change the course of the life of our children. So kung ikaw ay isang ama na talagang involved at ikaw ay nagbibigay ng oras para sa iyong mga anak, yung simpleng paghatid sundo mo lamang sa eskwelahan, no? Considering na let's say normal po lahat, yung minsan dinidate mo, yung paminsan-minsan dinidate mo at binibigyan mo ng oras para makipagkwentuhan, binibigyan mo ng treat yung iyong anak, yung time na ikaw ay nakikipaglaro, no? Mula nung bata po sila. At kapag sinabi nila, Daddy, let's play, and immediately nandun ka kahit na busy ka. At nakikita nila na talaga namang binibigyan mo sila ng value. No, even if you are swamped with a lot of work, you find time to bond with them. It will go a long way. No, on the other hand, kapag nakikita po nila na si Daddy masyadong busy yan, wag nating istorbohin. Kasi baka magalit, baka mainis, no? Wag natin siyang inisin, no? Even yung the way that your children would want to honor you, pero minsan nakabase siya sa fear. It will change the course of their life growing up and the way that they will be treating their children as well. No, so yung impact natin as fathers actually impacts generations after us. So yung anak natin, yung anak ng mga anak natin, ay mga apo sa tuhod and so on and so forth. It will impact the generations after us and it will impact society eventually. So yung nakikita po natin ngayon na condition po ng ating society is actually a reflection of what is happening at home. Kaya po, based on research, ang lahat po ng pinag-ugatan po niyan is fatherlessness. No? Yung common denominator is fatherlessness. But let us define fatherlessness kasi some would just categorize, hindi, wala si tatay eh. Absent father. Yes, that is one. It can be that physically wala na si tatay dahil pumanaw na siya, or wala na si tatay dahil sumakabilang bahay, hindi sumakabilang buhay, sumakabilang bahay, which is sad, or si tatay wala physically dahil nasa ibang bansa o nasa ibang lugar dahil kailangan po niya magtrabaho doon. And last week, we had a collaboration with Kairos Asia, and
Global Filipino Movement at pinag-usapan nga po namin based doon sa aming mga discussions yung impact ng migration, no, sa mga families. And I think na minsan kahit na ikaw ay physically absent, but there is technology. So there's still no excuse for you to become highly involved sa pagpapalaki ng iyong mga anak. So yung absent father, hindi niya nakita, no, wala siyang idea what's happening in the life of his child, walang connection. Nandito yung mga another category of fatherlessness is emotionally disconnected father. So children would want to connect with their fathers emotionally. Minsan kasi toughy, no, yung training mo, and you're not able to show emotion or compassion. And pag lumapit yung anak, parang toughy lang. So may wall, merong parang bato, walang feelings, hindi nakakaramdam. So kapag yung bata umiiyak na, kapag yung bata nalulungkot, yung bata na-frustrate, for example, mga ganong instances, si daddy hindi marunong mag-connect, hindi marunong mag-adjust doon sa situation because may issue as far as emotional intelligence is concerned. So this is not to judge, but para makita natin where we are, no, as fathers, nasan ka ba? And of course ang goal natin is mag-improve tayo. Nandyan po yung abusive father, ito nakakalungkot, physically, emotionally, sexually abusive father, which damages yung emotional condition, the heart of the child growing up. Nandito rin yung seasonal fathers, pag holidays lang pwede, no, yung kapag may bakasyon, long weekend, naka-leave, tsaka lang siya nandyan and present at sasabihin niya, okay, let's have bonding time. Punta tayo sa beach, punta tayo sa ganito, mag-enjoy tayo. O kaya yung bata, pwede silang lumapit kay daddy kasi walang ginagawang trabaho. And seasonal. All other days, pag busy sa trabaho, hindi pwedeng istorbohin si daddy kasi baka magalit. No? Or daddy is passive, he may be at home, pero wala siyang ginagawa. Hindi siya involved doon sa mga needs ng bata. So we have to know that there are needs, may mga pangangailangan po yung ating mga anak at hindi po ito nabibigay ni daddy kasi hindi siya highly involved. At meron din mga tatay na super protective, no? Ayaw madapuan ng lamok ang mga anak, ayaw masaktan, binibaby, binibigay lahat, sila yung nagdidesisyon at walang ginagawa yung bata, no? At wala pong natututunang life skills. So this is also fatherlessness. And nandyan yung neglectful, not mindful of the needs of the child at hinahayaan lang. At yung permissive father, ito naman yung para makompensate yung mga pagkukulang, bigay hilig, no? At minsan nadadamage yung moral fiber ng bata, walang control, walang boundaries, hindi na alam yung kung saan siya is not able to decide correctly kasi nga walang preno na yung dapat si daddy sana yung nagga-guide at nagtuturo kung saan siya hihinto. But dahil bigay hilig and so it damages also the thinking of the child. And nandyan po yung ignorant fathers na gustong maging cool na dad, maging intentional na father, pero kulang po sa training. And along the way, hit or miss, no, yung nangyayari. So, ito po yung conditions ng fatherlessness. It can be that walang father figure. Kung wala yung tatay, walang tumatayo na father figure, and the child is fatherless. And based on research, no, a lot of research, statistics would also show na ang mga anak po na galing sa father-absent homes, sila po ay mas malaki pa yung tendency na i-involve po sila sa teenage pregnancy. At tignan po natin yung condition ng ating bansa. Ayon po sa Population Commission, grabe po yung rate ng teenage pregnancy natin sa
sa ating bansa. Nandyan po yung krimen, involved po sila sa krimen, alcohol and drug abuse, nandyan po yung mga addictions, hindi po sila nakakatapos mag-aral, they drop out of school, they experience yung kahirapan, no, poverty, and even homelessness. No, kung titignan po ninyo yung prison, ito po mga research po from other countries, but if we take a look at our own country, yung percentage po ng mga nasa prisons, yung mga incarcerated, pagtatanong, puro lalaki po ito. Karamihan po mga lalaki. At kapag tinanong nyo po sila, nasaan ang inyong tatay? Ang kwento po nila, it would be that they are fatherless. No? So, common denominator po ito, fatherlessness. So, yan, yung iba, inabuso. Yung iba, iniwan. Ayan. So, ito yung nagiging consequence. Even yung physical and mental health problems, kasama yan sa consequences. Kaya yung mental health natin, no, mga mental health issues, tignan ninyo, no, kung it can be correlated with fatherlessness. And ito, surprisingly, may nakita po kaming study na sinasabi niya na yung mga anak po ng fatherless, children of fatherless homes have shorter life expectancy. No? So, imagine po ninyo yung impact nito. Ang kalooban po ng Panginoon is for us to have long life. Yung sabi nga niya sa mga anak, if you honor your father and mother, and you will have long life and all may be well. Pero imagine yung hinagpis ng mga bata, no, the pain of our children, at I think i-discuss ni paring Allison yan mamaya, and I don't want to preempt. Pero yung growing up without your own father and thinking na nasan si daddy nung time na kailangan ko siya. Kailangan ko ng tatay, kailangan ko ng protection ng isang ama, ng yakap ng isang ama. Wala siya. No, so nabit-bit ng isang bata 'yon. Kaya bad news po sa isang bata ang walang tatay. No, may mga roles po tayo na ginagampanan, si tatay, si nanay, pero may tinatawag po na fatherly love. No, ito po 'yung iba doon sa pakiramdam, yung pag-ibig po ng isang ina. Iba po yung love na galing po sa isang ama. Iba po yung pakiramdam natin, yung security natin kapag nandyan lang si mami sa tabi mo sa gabi. At iba ito sa pakiramdam na nandyan si daddy habang ikaw ay natutulog. Iba yung yakap ng isang tatay, iba yung yakap ng isang nanay, iba yung pangaral ni tatay, yung mga pangangaral po ni tatay at ni nanay, magkaiba po yan. Yung affirmation, yung blessing po ng isang ama versus yung blessing po ng isang ina, magkaiba. So yung impact, yung bigat, yung effect is different, no? Magkaiba po yung bigat. Pero mas maganda po kung nandyan po sila pareho, na nagbibigay po ng pag-ibig sa inyo at nararamdaman nyo yung inyong pamilya ay kompleto at ginagampanan ni tatay ang kanyang tungkulin, ginagampanan ni nanay ang kanyang tungkulin, at sila ay pareho na isa na gumagawa ng kanilang role bilang tatay at nanay, at maayos ang pamilya. No, another impact of fatherlessness is it reflects the weakness of leaders. May mga roles po si tatay: moral authority, identity, emotional security, affirmation. Kung hindi po nagagawa o nagagampanan ni tatay yung roles ng mga ito, it will cause insecurities later in life. No, halimbawa sa moral authority, yung pag-submit po sa authority, yung clarity ng purpose. Kailangan nakikita po ng anak yung ano ba yung purpose ni tatay, ano ba yung direction namin, ano bang direction namin ng pamilya namin, anong direction ko sa buhay. Anong direksyon ni tatay sa buhay. No, so na-impart po ng tatay yan. Yung paggawa ng tamang desisyon. So kailangan na ipapakita po natin sa ating mga anak the right way of making decisions, which is anchored in the Word of God or sa inner voice. No, yung pag-reject ng mga mali. At dito po,
natututunan ng bata yung concept ng right or wrong or yung pag-submit sa authority. Otherwise, mag-struggle po siya later in life, no, sa submission ng authority. For example, sa affirmation, yung simpleng blessing mo sa iyong anak or yung naririnig niya, no, yung words of life, words of affirmation na mahal mo siya, that he is good enough, malaking impact po ito sa kanya. Otherwise, he will seek approval elsewhere. He will always be hungry for the affirmation of others, no, or he will try to prove to the father na he is good enough. At saan po niya kukunin ito? Sa possessions, sa influence, or yung titles niya, yung accolades, yung approval po ng tao. No, and as far as leadership role is concerned, nakikita po natin yan, whether sa government or private institutions, makikita natin that leadership is sometimes hounded with a lot of insecurities, no, sa mga leaders. At it can be the biggest reason for unhealthy relationships, unhealthy marriages. So nakikita natin kahit gaano po sila ka-successful, ang dami nilang pera, they have influence, and naghihiwalay po sila. Bakit? Dahil they find out na yung pera is not enough to give them yung security that they need. And ang mahirap po dito is all of this hurts is actually creeping into their life unnoticed, no? So yung mga insecurities na ito, na ipapasa rin po nila ito sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. They hurt other people because simply they are hurt and they do not recognize that na galing pala yun sa kanilang mga tatay. No, yun yung ating gustong i-address, no, from a family level. That's why sa mga trainings po natin, we deal with that. We discuss how we can get healed from the father wounds, and even if we have not experienced having a good relationship with our father, even if we have experienced fatherlessness at home, kaya po nating pagtagumpayan yung mga insecurities po na ito. No, at yun po yung ating tatalakayin sa mga susunod po ng episodes po natin dito po sa Pare. No, so mahalaga po na i-address po natin itong issue ng fatherlessness para po we cannot just bring heaven home. Yung heaven po ay ma-experience po ng bawat Pilipino. And when we say heaven, it is the safest place, it is the best place, it is the happiest place, no, here on earth that we can be at. So I bid you well. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Patuloy pa rin po ang ating discussion at ito po si Paring Allison para sa karagdagang insights. God bless po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong Paring Allison. Salamat po sa patuloy niyo pong pagtutok dito sa ating programang Parenting and Relationship Enhancement. Ipagpapatuloy po natin yung mga naunang pagtatalakay ni Paring Jebo at Paring Dennis sa ating pong topic, the effects of fatherlessness at home. Ang epekto po ng kawalan ng ama sa loob ng tahanan. According to the 2007 UNICEF report, pakinggan niyo po ito, on the well-being of children in an economically advanced nations, children in the United States, Canada, and United Kingdom, they rank extremely low in regard to social and emotional well-being. Hindi po ba contradicting yon? Na bagamat sila isang mayamang bansa, ngunit ang mga anak po nila ay mababa po ang grado pagdating po sa social and emotional well-being. Bakit ganon? Hindi po ba sana dapat, no, directly proportional na kung mayaman ka, ibig sabihin mas malangya ang buhay, mas maayos ang buhay, supposedly masarap ang buhay. Ngunit
pagdating sa socialization at sa emotional well-being ay mababa. It is totally in an opposite side. Bakit po kaya? It is because of the prevalence and the devastating effects of father absence in children's lives. Nakakalungkot. Ito po ay isang katotohanan na natuklasan po ng UNICEF. In adolescence, the implications of fatherless homes are incredible, as these children are more likely to experience the effects of poverty. Titignan po natin mamaya-maya yan. In fact, former President of the United States, George W. Bush, even addressed the issue while in office, stating, "Over the past 4 decades, fatherlessness has emerged as one of our greatest social problems." Mismo na po ang presidente ng Amerika, sa pamagitan po ni President George W. Bush, ay naniniwala sa epekto po ng kawalan ng ama sa loob ng tahanan is very devastating. Ito po ay nagbibigay po ng kahirapan po materially, no, sa anak, at ito rin po yung mga tsansa ng mga out of school youth o yung mga being addicted to drugs, or resulta po kapag sila po ay nagkaroon ng relasyon ay naduduplicate din po yung tinatawag nating nagkakaanak ng hindi pa po kinakasal. Or maybe, dahil po sa mga posibleng krimen na nagawa, they will end up in prison. Titignan po natin ngayon kung ready na po ang inyong mga papel at ballpen o lapis, ay maaari nyo pong ilista isa-isa itong mga maaaring mangyari, no, kapag hindi po nating kinilala ang kahalagahan ng presensya ng ama sa loob ng tahanan o kung binaliwala po natin ito. According to Psychology Today, researchers have found these narratives to be true. Ano daw po ito? That the results of father absence on children are nothing short of disastrous along a number of dimensions. Number 1, ilista nyo po ito. Children's diminished self-concept and compromise physical and emotional security. Ibig sabihin, ang kanilang pagtingin sa kanila pong sarili ay maliit. Ang kanilang konsepto sa kanilang pagkatao ay mali. Marred, distorted, or diminished at the least. Nakakalungkot po ito sapagkat kung mababa ang pagtingin mo sa sarili mo, akala mo wala kang kwenta, mapababae o mapalalaki. That's why, ladies, women, listen to this, kapag po mababa ang inyong self-concept, mali, distorted, you will always compromise your physical well-being. Ibig sabihin, you can always go from one relationship to another. Sa tingin mo kasi wala kang kwenta eh. Na, alam mo yun, ang biruan nga, di ba? Mabigyan lang daw ng choknat, di ba? Yung choknat, alam niyo po ba yung choknat? Napakamura po kasi nun, di ba? Alam natin may mga expensive na mga chocolate, di ba? Choknat lang daw ibigay, di ba? Napapa-oo na kaagad yung babae. Bakit? Sapagkat siya'y naghahanap ng relasyon na hindi niya po nakita na ipagkaloob sa kanya ng kanyang ama. Kaya ang mangyayari, maghahanap siya thinking na sa pamagitan ng gantong klaseng relasyon ay ma-fulfill ang vacuum o need sa kanyang puso. Gayon din ang kanyang emotional security na hindi siya marunong, hindi niya kaya mag-process na konting kabiguan lamang ng damdamin ay madali po siyang bumigay po dito. Ito yung mga mabilis po mag-breakdown na tinatawag. Ikalawa po, behavioral problems. Sila po yung nagkakaroon po ng mga issue katulad po sa mga pagkilos. Banggitin ko po sa inyo to. Fatherless children have more difficulties with social adjustment and are more likely to report problems with friendships. So sila po yung mga, alam niyo po, mahirap maging kaibigan. Gustong-gusto nila makipagkaibigan pero hindi sila marunong makipagkaibigan. Sapagkat it's either they think the world is revolving around them or they can go to another extreme na kung saan ang iniisip nila ay
inaapi-api ako, kailangan ipakita ko na malakas ako. So there is pretensions, no? Merong disguise na ginagawa. May paimbabaw. Bakit? Kasi nga ayaw nilang makita ang kanilang kahinaan. So sila ay magpretend na sila ay malakas on this particular area. So sila yung madali pong madala po, no? Kaya nga kung matutuklasan to ng kaibigan, parang hindi naman siya totoong kaibigan, parang nagkukunyari lang. Kaya ito po yung mga manifestations po, no, ng dulot po ng kawalan ng presensya sa loob ng Ama sa loob ng tahanan, or nawala, no? Nawala talaga tuluyan ang presensya ng Ama sa tahanan. Meron pong kakulangan sa kanya pong buhay. At ito po ay nagmamanifest through behavioral problems. Ano pa po pwede natin tukuyin? Poor academic performance. Binanggit to po kanina. At least 71% of high school dropouts are fatherless. Can just imagine that? Almost 3/4 na mga dropout, yung mga hindi na po nagpapatuloy sa college, sila po yung mga galing sa fatherless homes. Fatherless children have more trouble academically. Bakit? Sila po yung mga hindi makapag-concentrate. Lalo-lalo na po kapag pinapatawag ang magulang o nasa ng tatay mo, yung the mere fact na tanungin lang ganon, emotionally, nakakapag-create po sa kanila ng anxiety po yun na para bang sana wag na lang mag-family day sa school. Sana wag na lang ipatawag ang magulang na meron silang engagement with the school kasi malulutang, no? Lulutang yung akin pong kawalan ng Ama sa aking buhay. Lulutang yung akin pong sugat sa akin pong buhay. So ayaw po nila itong mangyari. Bunga po dito, kapag hindi na po nag-aaral ang bata, nagiging na-i-involve na po siya, ang tawag po nila dito ay delinquent, at saka na-i-involve na po sa mga youth crime. Ayaw rin po natin to. In fact, sabi sa statistics, including violent crime, 85% of youth in prison have an absentee father. So, pag sinabing absentee, pwede namang physically present ang bata, ang tatay rather, pero uninvolved emotionally. So alam mo yun, basta lang makapagbigay lang ng pagkain, pagdating, ganyan, kakain, matutulog, bukas sa trabaho na naman. So ilan po sa atin consciously or unconsciously ang maaring nakakagawa ng mga bagay na ito. Kaya sa paglaki ng bata, nagmamanifest po ito. Either kahit na nag-aaral pa sila, makikita mo sa eskwelahan, nakikipag-away. Gugulat ka na lang, bakit ganun? Kasi doon niya na ilalabas yung nasisikil na damdamin niya, yung galit siguro o poot sa kanyang puso na hindi niya maunawaan sa murang edad, doon po lumalabas po iyon. Na konting kanti lang ng kanyang kaklase ay talagang nagwawala, no? At siya po yung nagiging tampulan po doon po sa kanila pong grupo o eskwelahan. At bunga po ng mga crimes na nakocommit, kung sino nga ang nakakahalubilo mo, yun din ang mga nag-iimpluwensya sa'yo. Kaya no wonder sa murang edad ay na-expose ka na, no, sa mga tinatawag natin mga censored na mga pictures, censored na mga scenes sa movies, walang nagbabantay walang moral guide, no? Walang values na na-establish sa buhay. Kaya ito yung mga na-involve po dito sa maagang edad, no? At saka yung teen pregnancy would be the next. So maaga pong pagbubuntis na hindi po nararapat. Fatherless children are more likely to experience problems with sexual health, including a greater likelihood of having a sexual intercourse before the age of 16. Sana po, sa pamagitan po mga nababanggit po natin ito, ay pag-ingatan po natin ang ating anak. The more siguro na yung masidhi ang atin pong pagiging ama po sa kanila. Ika-anim is drug and alcohol abuse. Ito po yung resulta. Alam mo yun, kapag may crime, no, delinquent, involved sa mga sexual adventures and fantasies, ang kasunod po niyan, kasama po niyan, magkakapatid na po yan yung drug and alcohol abuse. Fatherless children are more likely to smoke, drink alcohol, and abuse drugs in childhood
and even until adulthood magpapatuloy na po yan. Number 7 is exploitation and abuse. Sila po yung mga, because wala po nangangalaga sa kanila, sabi nga doon hindi lamang emotional security ang binibigay natin, even physical security. O anak, saan ka pupunta? No? Saan ka darating? Di ba? Saan ka po, sino kasama mo? Di ba? Tinatanong natin to. But without the presence of the Father, at marahil, no, hindi natin tinatawaran ang ginagawa ng ina, ay napakahirap po. Kasi ang pagpapalaki ng anak, laging dalawa po yan, tatay at nanay. Isipin mo kung iniwanan, nagkahiwalay si tatay at si nanay. Si nanay nagtatrabaho, pagod, hindi na po niya naasikaso ang mga bata. Kaya nga po, napakahirap po. And these children ends up, no, to be exploited, lalo na kung si nanay ay may iba ng kinakasama, sila po yung mga, malaki po yung chance, yung risk na sila po ay maabuso. Pangwalo, abuse and emotional maltreatment. Ang abuse po kasi hindi lamang po sa physical no? Yung pananakit or sexual, kung hindi ito po ay even emotional maltreatment. Alam nyo, with 100 times higher risk of fatal abuse. A recent study reported that preschoolers not living with both of their biological parents are more likely 40 times to be sexually abused. So, pag sabing sexually abused, katulad ng number 7 kanina, physical. Pwede rin through mental, through emotion, di ba? Yung pinaglalaroan yung damdamin, di ba? Kasi may need sa ganon. Uy, ang ganda-ganda mo, bobolahin, hanggang sa mahulog ang kalooban, di ba? Yung pala, lolokohin lang pala, di ba? So, ito yung mga pag-ingatan po natin na ang abuse ay marami pong facet po ito. Pwedeng physical, no? Pwede rin pong emotional. So, tingnan po natin ang mga bagay na ito. Gayon din po sa physical health problems. Sila rin po yung mga tinatawag natin, nagkakaroon po ng mga issue sa mga mental health disorders, mga depression, no, mga anxiety attack, di ba? Even po yung mga headaches, even mga asthma o stomach aches, no. Ano man po yung mga nararamdaman po. Bakit? Kasi sila po yung mga, alam mo po kasi napakahalaga po ng tamang pag-iisip, yung nasa tamang, ang tawag nila ng right mental condition. Kaya nga, di ba, pag nagugutom ka, may epekto yon sa yung pag-iisip, no? Umiikli ang pasensya, mga ganon. So, gayon din, kapag ikaw ay marami kang pinagdadaanan sa buhay, di ba, pag ninenervyos ka nga, di mo maintindihan yung first time na na-interview ka, di ba? O first time na papasok ka ng high school or ng grade 1, parang alam mo yung tiyan mo, parang hindi mo maintindihan, parang merong giyera sa loob. Ganun po ang nangyayari. With so much of these things happening sa kanya, it adds up, no, sa kanyang kaguluhan ng kanyang pag-iisip na hindi po siya makakapag-isip ng maayos. Kaya alalahanin natin ang lahat ng ito. At sa panghuli na lamang po ay mortality. Mas maikli po ang buhay ng mga batang ito. Bunga na rin po ng mga research and studies. Makikita po natin paano ba naman hindi ikli buhay mo kung may issue ka sa mga mental health or may physical health problems ka. Or because of exploitation, maagang edad ikaw ay nabuntis kung ikaw ay babae, di ba? Having drug and alcohol abuse, di ba? Youth crime, di ba? Or because of this, nabibilanggo ang mga bata, no? So, because of this, presumingly, admittedly, mas nagiging maikli po ang kanila pong lifespan compared po sa mga bata na normal po, no? Ay, ibig sabihin normal na kasama po nila ang kanilang ama na sila po ay inaruga, pinalaki, properly guided. Nawa po sa mga naging pagtatalakay po natin ay nakatulong po ito sa inyo, nakadagdag po sa atin pong kaalaman at sidhi po, no, na talagang lalo po tayong tumayo sa ating pong responsibilidad bilang isang ama. Kaya nais ko lamang po patuloy pasalamatan na nakasama po natin ngayon sina paring Jebo at paring Dennis. Salamat sa inyo mga pare. Tunay nga napakahalaga ng programang ito, no, na sana po ay hikayatin natin iba na makinig at makasama po kayo upang madiscuss po natin yung mga topics na mahalaga po para po sa isang magulang.
At ngayon, nais ko pong iwan ang talata mula sa Malakay chapter 4, verse 6. And he will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.